programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kabanata ng galit, pagbabago, at paghihiganti. Habang dumadaan si Ramon sa ospital, tila hindi na kayang pigilin ang galit na bumabalot sa kanyang puso. Puno ng tensyon ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig nang humarap siya kay Don Julio upang iparating na may nag-isang pumaslang sa kanya. Ang sakit at pagkagalit ay ramdam sa kanyang boses, at sa kabila ng lahat ng mga sugat, nais lamang niyang makuha ang katarungan. Sino ang may gawa nito? Ang sigaw ni Ramon. Si David, hindi nag-atubiling magsalita at nangako sa kanyang sarili na hahanapin niya ang mga nasa likod ng pagtatangkang ambush. Para kay David, hindi pwedeng palampasin ang ganitong klase ng pagtataksil. Habang naglalakad si David sa mga madilim na kalsada, hindi na niya kayang itago ang kanyang galit. Sa bawat hakbang, nag-aalab ang kanyang puso, at sa isip niya, palapit na ang araw kung kailan siya ang magtataglay ng kapangyarihan. Ang kanyang balak na kontrolin ang lahat ay nagsisimula ng magbukas. Samantala, si Santino, nagmamadali at may malasakit sa kanyang kapatid na si David, ay napansin siyang tumatakbo sa likod ng ospital. Nagmamadali ito at iniwan ang bag. Hindi nagdalawang isip si Santino, binuksan ang bag at tumambad ang isang nakakagulat na eksena, isang baril ang laman ng bag. Agad itong ipinakita kay Meretz, na hindi makapaniwala sa nakita. Ang mga desisyon ng bawat isa ay nagsisimula ng magkaroon ng malalim na epekto. Sa ospital, gumalaw si Rigor. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakahiga, at tinawag ni Meretz ang nurse. "Bakit ka gumagalaw, Rigor?" tanong ni Meretz. Ang sagot ni Rigor, puno ng determinasyon, "Kailangan kong ayusin ang aking mga problema. Hindi ako papayag na maglaho lang ang lahat ng pinaghirapan ko." Ngunit, ang pagsubok ni Rigor ay hindi nagtapos sa ospital. Nagpunta siya kay General Pacheco, hoping nabibigyan siya ng pagkakataon na bumalik sa dating pwesto. Pero sa halip na pagtanggap, tinawag siya ng general na makapal ang mukha. Alam ni Rigor na wala nang tiwala sa kanya si General Pacheco. Humingi siya ng tawad, ngunit hindi ito tinanggap. Binanggit ni General Pacheco na wala na siyang karapatan at pinaluhod siya, at pagkatapos, sinipa siya, itinuturing siyang hindi na karapat-dapat. Isang napakasakit na kaparusahan, ngunit isang hakbang na naglalantad sa kanya ng matinding realidad. Sa kabila ng lahat, nagtipon-tipon si Tanggol at ang kanyang grupo upang magplano. Hindi madali ang kanilang laban. Wala silang kasiguraduhan kung malalampasan nila ito, ngunit handa silang gawin ang lahat. Magsisilbing lakas sa kanila ang isang layunin, malaman ang katotohanan tungkol sa ama ni Tanggol. Isang bagong pagnanais na magbibigay sa kanila ng lakas. At dito, ipinahayag ni Tanggol na magsisimula na sila ng bagong pagkakaisa. Ang bagong pangalan ng kanilang grupo, Weiteng. Habang ang mga pangyayari ay nagsasama-sama at nagiging mas komplikado, ang galit ni Ramon ay umaabot sa kanyang rurok. Si David, patuloy sa pagpaplano ng kanyang sariling kapangyarihan. Si Santino at Meretz, nagsisimula ng magdulot ng mga problemang maaaring magdulot ng malaking sakuna para kay David. At si Rigor, na nagnanais pa ring magbalik sa kanyang posisyon, ngunit tinanggihan at pinahiya ng general. Ang lahat ng ito ay nagtataglay ng matinding tensyon at pasensya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Tanggol at ang kanyang grupo ay handang ipaglaban ang kanilang layunin. Ipinanganak ang bagong pagkakaisa, ngunit may tanong, magiging madali ba ang laban na kanilang haharapin? Dapat bang pagbayaran ni Rigor ang lahat ng kanyang kasalanan, o may pagkakataon pa siyang magbago? Abangan ang susunod na kabanata ng mga makapangyarihang eksena, galit, pagnanasa, at ang paghahanap ng katotohanan. Para sa mga nais magbigay ng opinyon, ilagay sa comment section. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa video para maging updated sa mga susunod na kaganapan sa FPJ's Batang Quiapo. Sa pagkakakwento ng kwento, ang tono ay pinanatiling puno ng tensyon, intriga, at matinding emosyon. Ang mga eksena ay pinalakas upang magbigay ng anticipation sa mga susunod na pangyayari.